Kumusta mga kababayan? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Viral ngayon mga kababayan, ito panawagan ni Bangag Marcos Jr. Viral ngayon, mainstream media, social media, yung kanyang panawagan na pinag-resign niya ang kanyang mga cabinet secretaries dahil ayon sa kanya panahon na para ma-realign o mabago na ang takbo ng gobyerno. Dahil sabi niya, nanawagan na daw ang taong bayan, nagsalita na ang taong bayan. Pero ang tanong mga kababayan, nasa cabinet secretaries ba niya ang problema o nasa kanyang asawa at sa kanyang pinsan? Yan, comment nyo mga kababayan dyan sa baba, sa comment section kung sino ang problema, cabinet secretaries o pinsan o asawa. Well mga kababayan, kung ako ang tatanungin nyo, mas magandang sumabay na rin siya sa pag-resign ng mga cabinet secretaries. O ito mga kababayan, ang balita. President Ferdinand Bongbong Marcos, nabasa ko ito sa GMA News Online, has called for the courtesy resignation of cabinet secretaries with the aim to recalibrate his administration following the midterm polls. Ngayon pa siya magkakalibrate ng kanyang administrasyon kung kailan na napakalaki na ng damage. Trillions na ang nawalang pera ng gobyerno. Napakarami na ng nawalang buhay. Napakarami na ng Pilipinong apektado sa kabangangan ng administrasyong ito. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, nang ma-realize niya na tagilid tagilid ang kanyang administrasyon, ngayon mag-recalibrate siya. Tulad nga ng sinabi ni Senator Bongo at saka Senator Bato, pauwiin niya muna si Tatay Digong bago niya gawin ito, bago siya makipag-reconcile, para mapatunayan naman niya sa taong bayan na siya ay sincero sa kanyang paghingi ng reconciliation. Pero mga kababayan, mukhang matigas yung pamilya, lalong-lalo na si Pipi Sara, dahil sentrong-sentro si Pipi Sara at saka si Pangulong Duterte sa ginawa ng administrasyong ito. Sabi ni BBM, it's time to realign government with the people's expectations. Ayan naman pala eh. Dapat noon pa, nung panahong kauupo mo lang, pinagpatuloy mo lang yung magandang sinimulan ni Tatay Digong. Nakilig ka lang sana kay Atty. Vic Rodriguez. Ang ganda na sana ng Pilipinas ngayon. Wala sana pinagsisisihan taong bayan. Wala sanang mga masasamang nangyari, hindi sana nagbalikan yung droga. Di balik ka na lang, ikaw adik, basta yung mga tao hindi na bumalik. Yung mga adik sa kalsada hindi na bumalik. Yung mga krimen hindi na bumabalik. Yung mga krimen, dami na namang nakawan nangyayari dito. Hold upan, kidnapan, patayan, akyat bahay. Bumalik na naman sila. Dahil hindi ka sumunod sa iyong mga pangako nung panahon ng pangangampanya nyo. Marcos said in a press release issued by the Presidential News Desk, "This is not business as usual," the President said. "The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act," he added. Ayan, ngayon ka pa gagalaw. Pero sa bagay, kung gusto mo talaga mabago ang lahat, umpisahan mo na ngayon din. Pabalikin mo na si Tatay Digong dahil wala na ang ICC. Huwag niyong pahirapan yung matanda doon dahil yung ICC pinabagsak na rin ni Trump. Patuloy na kinukulong si Pangulong Digong sa ICC, wala nang kaso.
inaano nyo na lang, ginigipit nyo lang yung tao. Total, ginastusan nyo papunta doon yung tao, gastusan nyo rin pa uwi dito. The request for courtesy resignations will give the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration calibrated priorities. So babaguhin niya, papalitan niya ng mga kumbaga medyo matino-tinong mga secretaries. Kaya lang ang tanong, sino pa ba ang mga matitinong tao na gustong pumasok sa at magtrabaho sa administrasyong ito? Sa tingin ko mga kababayan, umpisa na ito. Umpisa na ito ng baka ang sumunod na mag-resign ito si Bangag na. Mga kababayan, tingin ko lang ha. Kasi sa sarili kong pananaw, walang matinong pag-iisip na Pilipino ang magtatrabaho kung ganyan. Ayan, katulad ng ginawa nila kay Atty. Vic Rodriguez. Tinaniman ng maraming kwento. Siniraan. Si Atty. Trixie, siniraan. Para lang matanggal at mapalitan ng mga siraulo. Ayan. Kaya malamang sa malamang, doon na rin to papunta. Si Bangag ay mag-resign din. The request for courtesy resignation will give the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration recalibrated priorities. Yun naman pala eh. May mga priorities pala pero bakit hindi inuuna? This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to complacent. The time for comfort zones is over, Marcos said. The time for comfort zone is over. So ikaw din, Mr. President, huwag ka nang dyan, total wala ka namang ginagawa din. Sumama ka na. Mag-resign ka na rin. Para hindi mawala na ng power yung iyong asawa. Pero tanong ko muna, nasaan na pala yung asawa mo? Bakit hindi na nakikita sa publiko? Totoo ba yung balitang nasa kulungan sa LA? Tanong lang ha. Pero mas maganda, Mr. President, mag-resign ka na. According to the Presidential Communications Office, this step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. While many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and result-first mindset, the President said. Napakaganda talaga, ang galing magsalita. Napakagaling magsalita, mga kababayan. Pero tandaan nyo, mga kababayan, ang taong maraming bisyo, sugarol, droga, lahat, basta may bisyo, napakagaling magsalita niyan. Magaling mambudol yan. Tandaan nyo, isipin nyo, balikan nyo ang nakaraan, nabudol kayo nakaraang eleksyon dahil sa galing magsalita ng presidenteng ito. No? So yun mga kabayan, good news yan kung gagawin niya ng tama ang kanyang mga plano. Susundin niya ang panawagan ng taong bayan. Maganda yan. Kaya lang ang tanong, kakayanin niya ba kaya ang panawagan ng taong bayan? Dahil hindi lang doble, hindi lang triple, hindi lang quadruple, triple, quadruple.
Ilang tupi na po yan ang mga problema ng mga Pilipino ang kailangan mong resolbahin, Mr. President. Kaya kung hindi mo kaya, resign now na.